Magandang araw po sa inyo. Sa mga hindi po nakapanood sa una naming mga video, yung mga alaga nating rabbit dyan, halos po maubos. Marami sa kanila ang namatay. More than 20 heads yung namatay. At hindi ko po alam kung ano yung dahilan or kung bakit sila namatay. Para silang dinapuan ba ng sakit na katulad ng manok na hinarbis. Pero medyo matagal-tagal naman tayo nag-alaga ng rabbit. Ayun lang yan nangyari na sabay-sabay po namatay yung ating mga rabbit. So nagpapasyahan po natin na ipagpaliban muna natin yung pag-alaga ng rabbit. Kasi may natira dyan, mga 6 na piraso. Pero parang natruma po tayo sa nangyari na nakita natin yung mga rabbit natin na nagkalat sa bakod nila, sa loob ng bakod. Hindi man ako nakakita sa akto kasi wala po ako dito nung nangyari yung mga panahon na yan. Binidyohan lang po ng ating mga kasama at pinakita nila sa atin na yun na po ang nangyari. Nagkalat yung mga patay na rabbit. Inakala po namin noong una na inatake ng sawa, pero wala namang palatandaan na may sawa na nakapasok yan sa bakod. Siguro kataon lang na dinapuan ng sakit at saka sabay-sabay silang namatay. At yung baka natin na si Limer, mukhang hiyang lang siya dito sa labas. Ayan. Hindi na namin siya binalik sa kulungan. Ibalik lang namin siya sa kulungan kung sakaling may malakas na ulan at saka pag napakainit ng panahon. Yan po ang balak natin. Pero sa ngayon na medyo okay pa, dito lang muna siya kasi napapansin ko po na maganda pag nasa labas lang siya palagi. Kasi mamonitor natin palagi, tapos palagi nating mahimas-himas at saka maka-exercise siya, makalakad-lakad siya sa lupa. Nung andun siya sa loob ng kulungan, may napapansin kami sa kanyang mga paa na parang kakaiba yung mga paa niya. May time nga na parang nahirapan siya maglakad, nahirapan siyang tumayo kasi andun lang siya sa kulungan palagi. Medyo unti-unti nang lumabas yung ari ni Limer. At sana po pag may maglandi sa ating mga baka dyan na babae, kumasa na siya. Yan. Matangkad si Limer. Napakahirap sakyan. Sakyan ko sana siya pero nahirapan tayong sumakay sa kanya. Kasi napakatangkad niya. Napakagwapo siguro kung makakasa si Limer dito. At magkaroon siya ng lahi. Pagkaganda sana pag siya yung makakasa lahat dyan. Pero ngayon parang wala pa, hindi pa siya kumasta. At yung balls niya hindi naman masyadong maliit, pero bata pa siguro. Iba siguro mga kaprobinsya basta hybrid na baka, hindi katulad ng mga native na yung native na pagka-agresibo, agresibo. Pero huminahon na siya mga kaprobinsya na nasa labas siya palagi. Hindi na siya nanumog, hindi siya nanuwag, hindi na siya nanungay ba. Kaya masimas lang sa atin. Yan po ang kagandahan pag nasa labas lang. Ang disadvantage pag palaging may ulan, maulanan sila. Pero sa ngayon paminsan-minsan lang naman yung ulan. Tapos pag may ulan mahina lang, so, tapos saglit lang, so kayang-kaya lang sa katawan nila. Pero pag masanay siya sa labas, wala nang problema. Magpagkabait ka ha. Susunod na araw mga kaprobinsya, mukhang may mamaalam sa ating mga baka dito. Isipan po namin na i-dispatch sa si Pugi. Marami din nag-comment na hindi na natin mapakinabangan si Pugi, tapos malaki na siya. Subukan natin siya na ipatingin ng komprador dito.
tiksan natin yung ating kaibigan na komprador para kung magkasundo kami sa presyo, ibinta natin si Pugi. So ngayon po si Bitas yung tagakasta natin dito, kaya bahala ko po kung sakaling maibinta natin si Pugi, bibili tayo na isang baka na malapit na kumasta para may katulong si Bitas. Yan na po ang katawan ni Pugi, oh. Napakalaki na. Tapos medyo nagbago na yung ugali niya dito mga kaprobinsya. Pag nasa loob siya, gusto niyang gibain yung mga harang namin, yung kubo namin. Napakahirap pag makawala siya, baka awayin niya yung mga baka natin dito. Tingnan niyo po yung mga harang namin dito. Natanggal po kasi palagi niyang disungay yung mga harang. Dati po nilagyan namin dito ng harang, pero sinuwag niya palagi, kaya natanggal. So si Pugi, masakit sana sa aking kalooban pag mawala si Pugi dito, kasi si Pugi matagal na dito sa atin, pero wala po tayong magawa mga kaprobinsya. Yung pag-alaga natin sa kaila, inalagaan natin sila para ibinta pag malaki na. Tapos delikado na pag ganito kalaki, yung alagaan natin may value na, tapos hindi natin alam, hindi natin hawak yung buhay nila, baka magkasakit pa, napakadelikado. Kaya napagpasyahan ko po na ibinta si Pugi. Napakasayang sana. Sayang daw. Sayang kayo ni. Sayang. Pero malito na sa. Isog na. Kapit yung buhay ng kabangan. Matapang, no? Tingnan nyo po yung pinagtalian namin sa kanya mga kaprobinsya. Lagi niyang isungay. Pero may remembrance naman tayo ni Pugi mga kaprobinsya kung sakaling maibinta natin siya ngayong linggo. Si Martis, anak niya, si Marimar at si Rigor. Nagtanong po tayo sa ating kaibigan na komprador, medyo bumaba daw yung presyo ng baka dito sa amin, yung per kilo. Nasa 155 per kilo lang daw. Kasi pag si Pugi ibinta natin, hindi na po siya pang-alagaan. Pangkuan na yan. Hindi ko lang i-mention kasi parang naiyak ako kung ano mang yung mangyari kay Pugi. Palagi ko po sinasabi dati mga kaprobinsya na hindi ko ibinda si Pugi kasi naawa ako. Pero no choice po tayo. Nung nakita ko po yung video sa ating mga rabbit, wala akong ibang naisip si Pugi agad. Kasi okay lang yung mga rabbit, maliit lang yung value nila kapag may mangyaring masama sa kanila. Pero sa Pugi mga kaprobinsya, malaki na yung value niya. Tapos hindi natin hawak ang panahon, hindi natin hawak ang buhay nila. So habang pwede na natin siya ibinta natin. So pasensya po sa ating mga followers dyan na napamahal na kay Pugi. Yung baka pag palaki na yung katawan, tapos magkaedad na, lumabas na yung mga ugali nila. Ang iniisip namin, yung kubo namin baka magiba niya tapos makawala siya. Yun po ang iniisip namin. Wag lang po kayo mag-alala mga kaprobinsya, kasi kung maibinta natin siya, bibili tayo ng isang baka na para may kapalit siya. Tingnan nyo po, oh. Tingnan nyo po yung pinagtalian namin sa kanya. Delikado na baka makawala. Yung mga harang na nilagay namin dito natanggal dahil sinuwag niya. Si Pugi mag 3 taon sana siya ngayong Mayo dito sa atin. Tapos yung bili natin sa kanya nasa 39,500. Yun po ang ating capital sa kanya. Tapos yung pag-alaga ng baka mga kaprobinsya, long term po yan. Hindi yan katulad ng baboy na 3 hanggang 4 na buwan pwede na tayong kikita. Pero may mga nag-alaga naman ng baka, patining po yung style nila. Inalagaan lang nila sa loob ng 3 buwan. Bumili sila ng mga payat, tapos pinataba at ibininta. Pero dito sa amin, napakahirap po maghanap ng payat na mga gandang klase. Kung sakaling makakita kami ng mga payat na baka doon sa stockyard, matanda na. Tapos pagpayat at saka magandang klase, ang sistema napakamahal din ng presyo. Kaya dito sa atin, yung pinaparami natin yung mga babaeng baka para breeding yung sistema natin. Pero kailangan po natin ng tagakasta. So kung sakaling maibinta si Pugi,
bibili tayo ng isa, yung medyo maliit pa lang, na magandang klase din. Kasi si Lumer, sa ngayon hindi pa namin maasahan. Tapos Kungkong hindi din kumasta. Hindi namin alam kung bakit. Dahil siguro sa kanyang katabaan. At saka si Bitas, parang hindi ako kampante sa kanyang laki. Gusto ko po yung mas maganda pa kay Bitas. So maghanap tayo ng kapalit ni Pugi kung sakaling tuluyang maibinta natin siya. So yan po ang update sa ating mga baka dito. Napagpasyahan po natin na ibinta si Pugi. So abangan niyo po sa sunod natin mga video kung magkano yung abutin ni Pugi, kung magkasundo ba kami ng bayan na pumunta dito. Kasi kuan lang, pamata lang yung style natin. Ipakilo sana natin pero napakalayo yung kuan dito, yung timbangan. Kailangan pa natin dalhin dun sa Bakong, Dulol Bakong, or kailangan pa natin dalhin dun sa Bluki, La Libertad. Napakalayo na po. So pamata-mata lang natin si Pugi. Si Kungkong, wala pa to. Hindi ko pa alam kung ano yung mangyari kay Kungkong. Ibinta ba natin siya o hindi ba? Pero napakataba naman ni Kungkong. Tapos ayaw din niya, ang problema, ayaw din niya kumasta. Malaki yung kulungan natin dito pero wala nang laman. Naibinta natin si Pakbon sa si Doldol. Tapos si Rigor, matagal pa yan. At yung mga baka natin medyo matagal pa yan bago lumaki yung mga anak nila. Marami tayong baka dyan ng mga buntis. Kung sakaling mga anak sila, maghintay pa tayo ng mga 6 na buwan bago natin mailagay dito. So kung sakaling natuloy, sana makahanap tayo ng magandang klase. Kahit medyo maliit lang, yun po ang palakihin natin para gawin natin tagakasta. Para may backup si Bitas dito. Ito po yung baka natin na pula, oh. Siya po yung mga anak ngayong Marso. Sana lalaki yung anak niya. At sino kaya yung mauna sa kaila? Ni Jin. Baka lagi sulutan eh. Bo. Ba ito, hindi ito katulad ni Basyana, kuan, malita. Si Jin malapit aning mga anak. May pilwak na kurang dapat sa ikong. Sa may buntot para pumayat na daw. Yan daw ang mga isa sa mga palatandaan. Si Jin hindi lang namin alam kung kailan sa nakastahan. Kaya hindi namin alam kung kailan sa mga anak. Ito sana magmana din kay Pugi yung kanyang anak. Nung una niyang anak babae. So sana po lalaki naman yung sunod. Tapos may 4 pa tayo na baka doon na nakastahan. At andun pa si Bitang. So kung mabuntis lahat yung mga baka natin dyan, madagdagan tayo na maraming baka ngayong taon. Excited na excited tayo. Pero hindi po tayo manigurado na mabuntis pa sila lahat. Ngayon po tingnan natin dito. Baka oops, may 2 rabbit na andito mga kapabidyo. Nakawala yan. Pero napakahilti lang naman nila. Yung 6 na natira na rabbit natin, healthy lang naman. Andun sa kulungan namin nilagay. Yung andito, buti lang nakalabas sila para nakatakas sila sa kamatayan. Hindi sila nadali. Kasi yung ibang rabbit natin namatay. Tingnan po natin dito, baka may itlog yung mga bingala natin. Kasi dati andyan pa silang itlog. Wala naman. Dalawa yung mga rabbit natin dito na nasa labas. Hindi naman sila masyadong mailap, oh. Hinayaan na namin sila dyan. Yung mga bingala natin, oh. Kuno ka daw. Magkatay kami ng manok. Matagal na po tayo na hindi kakatikim ng native na manok. Yung lalaki lang yung katayo natin. Dakpan na ba daw?
Ayaw na. Kana. Turo. Dakpan na gina? Patabang? Away. Kana dong. Tingnan natin kung mahuli ba yan. Dili ayun na balit. Kana usaw nila ka o. Kana age. Nailap. Mahirap hulihin yung manok kasi busog. Tapos hindi sila lumaki sa kulungan. May nagsabi dati na mailap na daw yung manok natin dahil may mga bingala tayo. Sa tingin ko po hindi po yun ang dahilan. Mailap sila kasi hindi po sila lumaki sa kulungan. Pero yung mga manok na doon lumaki sa kulungan, yun ang napakadali lang hulihin. Pagpato lang, walang kawala kasi nakalagay sa bakod. Wala naman problema kung magkatay tayo ng pato. Paborito ni Dudong yung pato. May mga siso naman tayo ng pato. Tapos lalaki lang yung kinatay namin. Meron to. May mga naglimlim pa tayo dito. Pabo at saka pato. Yan. Tapos yung mga gansa natin mga kaprobinsya, buwasan po natin yan. Sa sunod na araw mag-deliver tayo ng 5 gansa, 2 lalaki at 3 babae. May nag-order po sa atin kasabay sa ating kambing na buwer. Isa sa mamaalam dito yung ating kambing na buwer. Ibinta po natin siya kasi hindi natin siya masyadong magamit. Kadalasan sa mga babae natin dyan kambing, mga kadugo niya, so kailangan natin na ibinta siya. Yan o, maraming pabo na naglimlim. Ingay. Tapos may mga sisi dito ng pabo. Yan, sisi ng pabo. Meron pa dito. Pabo yan. Kailangan po natin magbawas sa mga alaga dito. Magkatay. Kasi marami po sila. Anong pa oh? Magkalat. Meron pa dun oh, mga pabo. Para maging masaya yung mga kasama natin ba. Meron pa doon. Akala ko wala na. Tapos may mga sisiw pa tayo doon sa kabilang kulungan. Marami tayong alaga dito para pangkatay, para pang ulam. Yung isa nating kambing mga kaprobinsya oh. Kawawa siya maglakad dahil sa napakalaki ng kanyang tiyan. Pinala ko po dito baka 3 o 4 yung kanyang anak. Oh, sus. At ang nagkasasa kanya si George. So, abangan po natin kung anong resulta. Kasi halos lahat po sa kanyang mga anak, mga magandang klase. Kasi Anglo po siya. Tapos si George ay buwer. Oh, hinihingal siya. Parang naawa ako sa kanya pag siya ay maglakad. Oh, ako kay tiyan. Kung sakaling 2 lang yung kanyang anak, napakalaki siguro. Kasi malaki siyang kambing. Sana 3 lang, huwag na yung 4. Pag ma-4 na yung anak niya, kailangan nating bumili ng gatas para back up. So, hinihingal siya. Next month pa siguro itong mga anak. Nakakaalaw lang yung mga alaga natin ba. Lalo na pag makabinta tayo. Yung mga native na yan, yan po ang tawag nila ay Calderita line. Paklay line ba? Ito, paklay line. Pati yung mga anak niya. Kung sakaling mga anak yung mga inahan natin kambing dito, magbinta tayo, mag-dispose naman tayo ng mga babaeng kambing ito. Binta natin yan. Tapos yung isa doon, sabay-sabay natin ibinta para makabili tayo ng feeds. Ang napapansin ko po sa mga native na kambing, napakadali lang maubos yung gatas nila. Or kakaunti lang yung gatas. Luoy kayo, kawawa tingnan oh. Dahil sa bigat ng kanyang tiyan,
Siya po yung pinaka matanda na kambing natin dito. Or pinakauna. Galing pa siya sa Ayungon. Dalawa yung nabili natin dati. May kasama siyang lalaki. Pero hindi swerte yung kasama niya. Namatay. Doon pa lang sa Ayungon namatay na. Hindi pa natin nadala dito. Sus. Pukay kagsiyan. Nahinihaki, magkuhaan ka. Yung namalaga na yan. Buntis din yan. Malaki na yung didi. Parang buntis din yung isa. Tapos ang tuhod ni Ibana. Maganda yung kulay sa kanyang anak na lalaki. Oh. Kailangan po natin magbawas kung sakaling mga anak yung mga kambing natin dito. Para hindi po masikip yung kulungan nating kambing. Yung kulungan nating kambing dito, kailangan pa i-repair. Gamitan namin to ng jack. Tapos lagyan ulit ng post-stick sa ilalim. Yung isa malaki din yun siyan. Pero busog lang. Malaki lang yan dahil sa kabusugan. Yan po ang hinihingal dati. Hinihingal siya. Anak po sa ating blackhead. Inakala po natin na mamatay siya. Dalawa yung anak niya. Puro itim. Yan. Yung iba nating kambing, pumatong na sa pakainan. Busog na busog siya. Kaya napakalaki ng kanyang tiyan, no? Busugag yun. Sagad ang kaon. Katapos lang kumain, binigyan sila ng tubig. Kaya nabusog sila, oh. Si Ibana din, oh. Busog din. Yung isa. Kumusta na kayo yung kambing natin na nabili ni Sir Jeff T. Ulana from Sibulan? Sir, kumusta na po yung kambing natin dyan? At yung isa nating kambing na blackhead nabili kay Sir Edward Pedroso. Hinatid natin doon sa Kabangkalan. Shout out po kay Sir Edward Pedroso. Siya po yung may-ari sa One Stop Battery Shop, located at Marikina City. Ito po yung kambing natin na buwer, oh. Isa din siya sa ating maibinta. Wala naman siyang gamit natin mga kaprobinsya. Ang pwede yung kasahan dito sila lang si Ibana, Dayan, yung may inahin. Pero ano naman si George. Tapos yung mga anak na ni Ibana, sa ngayon pwede naman yung kasahan. At hindi naman pwedeng kasahan ni Buwer. So kailangan natin siyang i-dispose. Tapos kung maibinta natin siya, pwede naman tayo maghanap ulit ng lalaking kambing para back up ni George. Kailangan natin ng mga lalaking kambing. Kailangan tayo ng back up. Para kung sakaling hindi kumasa si George, may back up. Buntis din si Dayan. Nasa mga 3 na inahin yung dispatcha natin. Kung sakaling mga anak, yung mga inahin natin na kambing dito. Yung brown na yan, pang-apat yung lalaki na kapon. Ikulot mo ning basibo ni mo. Wala ka patutuyang mama ni mo. May itim dito, dito. Pati dito. Muntik na maging dapol. Makita? Base po sa experience dito mga kaprobinsya, pag sobrang dami yung kambing natin tapos maliit yung kubo, parang overcrowded na sila. Napakadali lang dapuan ng sakit, lalo na yung sipon. Kailangan din natin magbawas. Tulad ng ating mga manok dati, nung marami pa tayong manok, basta sobrang dami na, halos hindi na matuyo yung mga dumi nila. Tapos maliit lang yung ira natin dito sa ating ira na ating kambing. Kailangan natin silang bawasan para pangbili ng feeds. Wake! Kain kayo ng biscuit, Wak? Wak, oh, cats. Very good kayo, Wake. Oh. Wak, cats. Very good.
si Kunor, tumatahol. Nung nakita niya yung mga kasama natin na nagkatay ng pato. Wak! Ano wak? Wak! Para makaitili ibon. Wak! That's wak! Okay. Sorry wak, sorry. Wak eh. Ko. Parang aso. Ito pa wak. Galing. Ito wak, medyo malaki ito wak. Jom. Ay, gito tawag kapingi si Waki Jom. Kaya musukol gini Jom. Wak. Waki. Waki. Galing yung bakta. Magaling yung ibon na to. Ha? Yang kaya yang saluin. Na yung hinagis natin na biscuit. Pati tinapay pag may tinapay. Wak. Waki. Waki. Kada buwak. Wak. Ada wak. Tahu tok lah. Ada apa wak? Ada wak. Tagok tok lagi si mood. Oke. Jom, relax jom. Atas waki. Wak, ada apa wak? Wak. Waki. Waki boy. Hinay na laban. Ay, jom, wala ka jom. Di ka salak. Masaya si Waki na nakalabas oh. Waki! Oh. Parang alam niyo yung pangalan niya oh. Namulot lang ko ah. Lah, libang bang wak. Kaprobinsya, kaya na po yung ulam namin oh. Adobong pato na may gabi. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Manghiyaw na jujuk lo. Yung gina nga nagkakaw. Okay, ano dong? Isang kwago na. Kaya sa bukog. Ay, siga na. Siga na. Muna siya sisling ba? Sana all humay. Kasi dali ako ito naman ito din mo. Ano ito? Kapag nuwag bukog yung Sug mo na pag Bulyuman ang mga ngayaw. Bulyuman. Ano yung puso na ko isip ko ngayon? Bukod dili may kalawat ang bulsa. Mas baboy pa to siya ni Oliver.
Laro dito sa babo. Doon po. Umaupo na siyang manok na po. Oo. Okay. Pakata mo. Tera. Si Creator kay pinading ha. Dito kita sa magkuy-kuy. Kaso ba dali di mo sukla na. Maulot. Ano? Ay, Hmm? era. Okay, kamay mo ka. Abo di mo kawin. Iyo man kay mo duwa. Ay, gano'n pa sa ibo ko. Hindi siya kasulti. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi ng comments, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. Shoutout kay Alira Isuga from Dahili, Mabinay, Negros Oriental. Shoutout kay Ronald De Los Santos from Olongapo City, Zambales. Shoutout kay Arnold Tersina. Shoutout kay Felix Eruela and Judita Eruela from Karasgaan, Bay City, Negros Oriental. Shoutout kay Nestor Balmadrid from Long Beach, California, USA. Shoutout kay Nikki Kadilig and family from Manhuyod, Negros Oriental. Shoutout kay Adrian Cordon from Laguna. Shoutout kay Rotmi Gako and Xiang Gako. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.